yung 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 prangkisa na exclusive kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Nahaharap sina Senator Loren Legarda at ang kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Libiste sa mga reklamong plunder at graft, kaugnay ng mga issue sa mga proyekto ng solar energy. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Lemuria, ang mga reklamong ito ay sumailalim na sa yugto ng preliminary investigation. Tapos sa 3019, 3H, 3I, ano pa? 3E. Conflict of interest is one of them. Ombudsman, good afternoon po. Isa Umali from DCWB. What if sabihin po ni Congressman Levis din na pinupolitika siya, kaya ngayon po ay siya isa sa ilalim sa... Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yun nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talaga nag-suffer tayo sa ginawa nila. Nakasentro ang investigasyon sa umano'y pagkabiko ng kumpanya ni Libiste tulad ng Solar para sa Bayan Corp at Dupang nauugnay na solar ventures na tuparin ng kanilang mga obligasyon sa pagbibigay ng solar power at renewable energy sa ilalim ng kanilang mga napanalunang government service contracts at legislative franchise. Inilarawan ng Ombudsman ng isang issue bilang ghost electricity kung saan pinadalhan umano nila ang mga kontrata ngunit hindi naman na isakatuparan ng maayos ang mga proyekto at sa halip paibinenta o inilipat umano ang mga prangkisa. Tinatayang aabot sa mahigit 10 bilyong piso ang halaga ng sangkot sa nasabing usapin. Na hindi nabigay ng feed-in tariff na fit dahil may exclusive na ang mga itong exclusive franchise na dapat dumaan ka sa kanila para makagamit ka ng solar. Sipin nyo yun, para makagamit ka ng araw, magpapaalam ka sa kanila. Bukod kina Senator Legarda at Representative Libiste, nadamay din sa reklamo ang ilang opisyal kabilang ang dating kalihim ng Department of Energy na si Alfonso Cusi. Ayon sa prosekusyon, ginamit umano ni Legarda ang kanyang posisyon noong siya ay namuno sa Senate Finance Committee upang matulungan ang anak na makuha ang eksklusibong prangkisa para sa kumpanya nito. Sa PI. At di ba meron tayong mga ghost projects na binitira. Dito, ghost electricity. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Kung meron silang ginawa, kakaunti, kakarampot. Hindi kagaya ng pinangako nila na gagawin nila. Kasi nga, ang ating yung ating energy mix, yung ating energy projections, especially Department of Energy, it relies on projections on how much power we will need as a country. So ang mix dyan, meron dyan na generated ng thermal plants, natural gas plants, diesel plants, coal plants, kasama solar. Yung solar hindi dumating. So, kaya ang taas-taas ng presyo ng kuryente natin, isang dahilan yan. Of course, dito sa Manila, ibang usapan naman yung taas ng presyo ng kuryente. Kagaya na sabi ng Pangulo, itong systems loss ay isang dahilan kung ba't mataas ang kuryente natin. Pero itong solar na to, na dapat pinroduce at in-accomplish ni Leviste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa, ay hindi, naging ghost electricity. Kuryenteng hindi talaga kuryente. Nakuryente lang tayo, ika nga. Mariing pinabulaanan ni Senator Legarda ang mga paratang at tinawag itong utterly false and baseless. Ayon kay Legarda, wala ni isang sentimo ng pondo ng publiko ang nasangkot sa isyo. Iginiit niya na sa buong panahon ng kanyang panunungkulan mula 1998 ay pinamalagaan niya ang kanyang integridad. Nakahanda umano sila humarap sa anumang investigasyon upang ilabas ang katotohanan at patunayan ang kanilang walang sala. 10 billion. 10 billion. Thank you po. 10 billion. Pero bukod pa yan sa projected na damage talaga sa atin. Hindi, yung 10 billion, yun lang yung sa contract lang yan no? Pero yung nawala sa atin ay hundreds of billions sa ating mga Pilipino.